Can we give a mighty clap to Jesus? Amen. We thank God for this opportunity. Tsaka, thank you, Dad, at saka Mami, for this opportunity and privilege to speak in front of you. And we never abuse this platform po. I will start in verses. Ephesians chapter 4, verse 11. So Christ Himself gave apostles, prophets, and evangelists and pastors and teachers. In the book of Hebrews chapter 7, sinishare ni Dad kanina, Hebrews chapter 7, verse 7, lesser is blessed by the greater. So, we admit na talaga ang word ni Lord, i-bless talaga yung nasa baba. Amen? So, that's the word of God. Also, in 1 Corinthians chapter 15, verse 10, but by the grace of God, I am what I am. Kung ano kami ngayon dahil kay Lord, it is by the grace of God. Kung wala kaming Lord at saka wala kaming pastor sa buhay namin, we cannot imagine kung ano ang mangyari. Merong mangyari pero hindi maganda. Kasi walang pinadala si Lord na mga pastors. Not only pastors, but they are spiritual fathers namin. Amen po ba? Pag meron kang father, meron kang feather po. I know na marami ng times na nakapakinig kayo ng ganito. But for us, it's very personal revelation talaga namin to. At first, yung pumunta kami dito, ako lang kasi teacher si Pastora Christine by profession. 13 years na this year. Nakakonect kami nila ni Dad at ni Mami, 13 years na by the grace of God. Una ko pang nakita si Dad yung sa CDO, sabi ni Lord sa puso ko, yun na yung maging pastor mo. Kasi wala na akong parents. Excited sila pumunta sa heaven. So, I asked God for someone to lead me and help me in the ministry. But I don't know the right exact word nga gagamitin ko. Spiritual father talaga yung hinahanap ko. But my prayer is this for 3 years. I always asking and praying God, Lord, send somebody to help me in the ministry. Ang meaning pala ng prayer ko is, I need spiritual father. Na mag-guide at saka mag-impart sa akin. Know your prophet is meron kang prophet. Pag meron kang propeta sa buhay mo, merong mga gains sa life mo. To be fatherless is to be futureless. Yun yung sabi ko sa Beautiful and Perfect Wife. Kapag walang father tayo, spiritual father, hindi tayo lilipad. Walang future natin, futureless. Amen? Yun yung sabi nga dito, yung instructor at saka father is different because instructor will always give you instruction. But kung meron kang spiritual father, they will give you inheritance. Because instructor cannot give you inheritance. Only your spiritual father can give you. The reason all glory belongs to God, yung nangyayari sa buhay namin, sa ministry, sa marriage life namin, it is all because of impartation. Because without impartation, because we believe that ministry is impartation, tama ba ba? Impartation yung nangyari sa amin. Kung ano nangyayari sa life nila ni Dad at ni Mami, dito sa New Gen, nangyayari din doon sa amin. Hindi naman 100%, pero nangyayari talaga sa amin. Almost effortless. Sabihin mo sa katabi mo, almost effortless. Swiftly, pag meron kang spiritual father, at saka in-honor mo, hindi lang sanguso,
o hindi sa puso. Hindi struggle na magsunod sa mga instructions sa kanila kapag anak ka. And before I give to my perfect wife, for 13 years, by the grace of God, ngayon ko lang to may isabi, never namin, at saka ako, na meron silang mga instructions at saka dinidisciple nila kami, never na negative yung heart ko at saka yung mind ko sa kanila. Because I treasured them. Number one, si Lord. Kung meron man na, tawag dito, yung gift, special gift, number one talaga si Lord, yung salvation. And the second is sila. If we give a chance, kung papapiliin kami, kung sino maging pastor namin, i-replay. Sila pa din, yung pipiliin namin. We thank God for their lives. Thank God for the life of dad and mommy for constant leading us and instructed us para papunta pa sa topmost top na direction. I will give to my perfect wife in time. Amen. Magandang gabi po sa lahat. First of all, I would like to personally thank our spiritual parents, Pastor Nonon and Pastor Atini. Totoo po yung lahat ng sinabi ng mabait ko po at masunurin na husband. No? Praise the Lord. No? I will start po in the word 2 Chronicles chapter 20 verse 20 because ito po talaga yung naging, kumbaga, ito po talaga yung backbone, no? Ng lahat ng nangyari sa buhay namin. It says here that believe in the Lord your God and you shall be established. Believe in His prophets and you shall prosper. We've been connected to Pastor Nona and Pastor Atini for 13 years now. We've been pastoring a church for 16 years. And for 3 years po na kami po yung nagpapastor, we keep on praying na, Lord, send somebody. Yun po yung prayer ng husband ko. Send somebody, Lord, to help us in the ministry. Kasi po, during that time, I was 19 and he was 21. Kasi po ngayon, 23 pa lang po ako at saka 25 po siya. Joke lang po. No? So during that time po, I was 19 and he was 21 at wala po kaming pray noon kasi very struggle po talaga yung pagpapastor. Kasi po yung nakita po namin sa mother-in-law ko po or kay Mami Gingging or sa pastora ko po namin noon is talaga pong nagpapa-feeding po. So for 3 years, wala po kaming ipa-feeding kasi po wala naman po kaming mga trabaho. Tapos during that time, estudyante lang po. But the Lord is so faithful, answered prayer po talaga na pinadala po ni Lord ang aming mga pastor. After 3 years na very struggling yung ministry po namin, we are so grateful na naging connected po kami kay Pastor Nonon and Pastor Atini. Kahit po from Cagayan de Oro po kami, kahit po taga Butuan City po sila, pero nakita po talaga namin yung divine connection. Nakita po talaga namin na, Lord, hindi lang po ito mga pastor namin, but we have also a revelation that they are also our spiritual parents. That's why one time, when Pastor Atini sat down, dun po sa Cagayan, may hotel po doon, when we sat down po, sabi po ni Pastor Atini sa akin, Tin, I pray na meron kang revelation sa 2 Chronicles chapter 20, verse 20. Tapos nung binasa ko po to yung word, na-quote po talaga ako doon sa believe in the Lord and you will be established. And secondly, meron pong pangalawa, pag mag-believe ka sa mga prophets or pastor mo, dyan ka ipaprosper na Lord. And you know what? Nakita po talaga namin sa buhay namin na talagang pag mag-listen tayo sa instruction ng mga pastors natin, dyan tayo ipaprosper ni Lord. The first na para sa akin na heavy na instruction ni Pastor Nonon was during that time, kakagraduate ko lang po ng college at saka first taker lang po ng board exam, glory to God, as a teacher. And then na-hard din po as a private teacher. For 2 years po yung contract. Pero sabi ni Pastor Nonon, kahit 1 year pa lang ako, Tin, umalis ka dyan sa pagka-teacher mo kasi hindi ka dyan tinawag ni Lord sa pag-teach.
tinawag ka ni Lord para tulungan si Ephraim sa ministry. And you know what? Hindi po ako nagdalawang isip na i-follow yung instruction ng pastor ko. Kasi alam ko po sa word ni Lord na pag mag-believe ako sa pastor ko, dyan po talaga kami ipaprosper ni Lord. And indeed po, hindi po talaga ako nagmahay sa Bisaya pa. No? Hindi po talaga ako nagsisi. To God be all the glory. After nun, nag-stop po ako ng teacher. Sabi naman po ni Pastor Nonon sa akin, Tin, mag-engage ka naman ng online. Parang nakakatawa po kasi po siya po yung nagpa-stop ng pagtatrabaho ko, tapos siya din po yung nagsabi na magtrabaho ka na naman. But you know what? As what I've said earlier, hindi po naging, sa iba po hindi siya madali, pero para sa amin po, nakot po kasi kami ng word nitong 2 Chronicles 20:20. Kaya po hindi po kami finorce, but kung ano po yung instruction ng mga pastor namin, doon po talaga namin nakita yung pag-prosper po ni Lord. And even noon po, hindi namin ma-imagine na nagtitinda lang po kami ng peanut butter. Kasi po yung peanut butter, business lang po yun ng ate ko. Tapos naawa siya sa akin. Tapos sabi ng ate ko, kawawa naman tong bunso namin, nakapagpangasawa ng pastor. No? Tulungan ko kaya to, no? Tulungan ko kaya to na magtinda na lang ng peanut butter para naman may income. Praise God, nagkanegosyo po kami ng peanut butter. Yun nga lang po, puro utang. Yung mga leaders po sa church yung nangutang. At alam nyo po, until now po, hindi po sila nakapagbayad. But buti na lang po na faithful po talaga si Lord sa word niya. Kasi po, yung 1,200 po namin na first na anong Tagalog ng halin? Kita. Yung first po namin na kita, or first po namin na, sa Bisaya pa, halin sa peanut butter, that is our first fruits, that's 1,200. To God be all the glory po, naging 2 million na po ngayon. Glory to God, no? Grabe po talaga si Lord. Yun po, every time na sila Pastor Nonon, tumatawag po sila sa amin, na Prime, punta kayo ditong Butuan, kasi ikaw yung magdadrive, no? Para mag-assist po kami sa kanila. Yung hearts po talaga namin parang nahihiya kami, laging sumasama sa kanila na wala po kaming pera. Lagi kaming nililibre, no? Tapos parang nakakahiya, pero Lord, ito lang po talaga yung ma-honor namin sa aming mga pastor sa Bisaya pa sa pagkakaroon. As of now, ito pa lang po talaga. Yung siya po yung nagda-drive, sumasama po kami sa mga mentorings nila, sa Surigao, kahit saan po. Kaya pag nagchat-chat si Pastor Nonon, parang excited na parang deep inside, parang nakakahiya kasi parang libre na naman to, no? Parang nakakahiya na talaga, Lord. Pero gusto po talaga naming mag-assist sa kanila. Pero during that time po, yung na-assist lang po talaga namin is parang lakas lang po nung time po na yon, no? So siya po yung nagda-drive, ako po yung nag-a-assist. Kila Pastor Atini, nagdadala ng kanilang mga bag. Ako din po yung nagbabantay kina Isa, no, nung mga bata pa po sila. Pero grabe po talaga ka-faithful si Lord. Kasi po ngayon, hindi na lang po lakas yung, yes po, until ngayon, privilege din po talaga na nakapag-a-assist kami sa kanila. Like I think last 3 weeks po yon, sabi ni Dad, punta kayo ng Cebu, no? Sige po Dad, excited po kami mag-assist sa kanila. But praise the Lord po ngayon, hindi lang po lakas yung pag-honor namin sa kanila, but even po to our substance. Na kahit po birthday nila ni Pastor Nonon po, no? Nagpe-prepare po kami ng 6 digits, no? For their birthdays. And even po sa aming mga honoring sa aming mga first fruits. And even sa mga instructions po ng aming mga pastor, we are very much excited po. And praise the Lord because I think, for 5 years po, yung first fruits po namin is pang-apat na po. Pangatlo po. Pangatlong taon na po na millions na po yung na-first fruit namin. To God be all the glory. Last year po, yung first fruits po namin, yung pag-honor po namin kay Lord through our prophet was 1,650,000. But this year, we were amazed po because second quarter pa lang po, ginawa na po ni Lord na 2,050,000. To God be all the glory. And we are so excited as well kasi po yung seed po namin na yon, grabe din po yung, kung sa negosyo pa, grabe po yung ROI, grabe po yung ginawa ni Lord. Kasi po, last year po, nakapagtanim din po kami personal po namin para sa church project po na 3,210,000. To God be all the glory, no?
ang dami pong ginawa ni Lord na through sa pag-honor namin kay Lord, through our pastors, nakita po talaga namin, grabe po yung harvest. Grabe po yung sweatless, accelerated po talaga. And even po, nakabili po kami ng brand new na sa sasakyan na paid in cash din po. To God be all the glory. Kasi po, na-remember po namin that we will really made a decision that we will honor our God with our first, with our best, and with every increase po namin. Yung first million po namin, first fruits din po namin, kahit yung first car po namin na Nissan umaandar, Nissan hindi, first fruit din po namin. No? Lahat po ng first sa buhay namin, in-honor po namin si Lord through po sa life ng aming mga pastors. And glory to God, nakita po namin, no? Meron pong picture, no? Grabe po yung pinalit ni Lord, no, through sa aming mga honoring. Binigyan po kami ni Lord ng church lot, no, to God be all the glory, no. And meron po isang Sunday na dyan po kami nag-fellowship sa lupa, no, because gusto lang po talaga naming i-honor, i-glorify si Lord na, Lord, grabe po talaga yung ginawa mo sa buhay namin. Isaiah 66 verse 8, ito po yung word ni Lord sa amin as we honor God with our man of God. Ito po yung binigay ni Lord sa akin na who has heard such a thing, who has seen such things, shall a land be born in one day. In Hosea chapter 12 verse 13, by a prophet, the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet, he was preserved. That's why we are so grateful to the Lord po, kasi po, binigyan po kami niya ng pastor. We love Pastor Nonon and Pastor Atini, and we are so grateful to God for their lives po. To God be all the glory.